Ang problema nito, tumataas daw yung temperature tapos nawawala yung lamig ng aircon at saka nag-check engine. Hindi siya tumatakbo? Tumatakbo. Napapatakbo ko yan. Ah, sige. Pero kailangan pa, ano dito, no? Pag nararamdaman ko na doon na hindi na, lumalamig. Oo. Alam ko na kagad, kaya bumababa na ako. Sige, start mo na. Sa nakita ko dito mga boss, nagkakaroon ito ng high pressure sa makina. Or hindi normal yung init ng makina, kaya nawawala yung lamig ng aircon at nagkaka-check engine. Sige, start. Aircon! Aircon! Wala, mahina yung hangin eh. Delikado to. Hindi siya makapiyay mo. Hinayay ko pa yan eh. Hanggang atmosphere. Pipigil ko na nga ng kamay, oo. Pipigil ko na, oh. Pero pagpaluin mo yan, ayaw talaga. Naka-aircon yan? Oo, one. Oo, wala. Ayaw gumana, oh. Wala mabibili dito. Hindi pwede may repair mo na siya. Sa tanong ni customer kung nare-repair pa itong aux-fan motor niya, hindi na po nare-repair yan. Unang-una, yung ganitong papaluin pa daw ni customer yung likuran ng motor, doon palang iikot itong pan niya, ibig sabihin yung carbon niyan pudpud na. Tapos nakakarinig pa siya ng ingay. O di may problema na talaga itong aux-fan motor niya, kaya kailangan na yan palitan. Oh, mana. Tamo, hina ng hangin. Katulad dito mga boss, nag-automatic yung aircon, biglang gana yung aux fan mo. Pero dahil nga sa may problema na yung motor niyan, dahan-dahan ding babagal yung ikot nitong fan blade niya. Pinaswitch up ko itong aircon niya mga boss, pero hindi titigil sa pag-ikot yung pan niyan kasi masyado nang mainit itong makina. Yan yung palatandaan mga boss na pa-overheat na itong makina ni customer, kaya nagkakaroon ng check engine. Alam nyo mga boss, kung tutusin wala nang masyadong mahabang paliwanag, sabihin ko lang kay customer na palit na yan ng auxiliary fan motor, tapos na usapan. Kaya lang gusto ko ring malaman ni customer, kaya nagkakaroon siya ng check engine, tapos nawawala yung lamig ng aircon niya dahil nga sa sira na itong auxiliary fan motor niya, kaya nagpapatay-patay sindi na rin yan at mahina yung biga ng hangin. Matigas pa eh, no? Malabang pa eh. Yung tutuusin wala na yan. Minsan kasi nadadaya si customer nitong auxiliary fan niya. Nakita nyo naman sa unang start, di ba? Pag pinagana yung aircon, ang lakas ng buga ng hangin eh. Pero biglang hihina yan. Kaya ang mangyayari nga, mag-iinit yung makina ni customer, tapos mawala na yung lamig ng aircon niya. Sige sir! Oh, ang lakas ng pressure oh. Hindi gumagana eh, patay. Pinaswitch up ko na itong makina mga boss, nag-overheat na eh. Dahil nga yung singaw ng makina, iba na eh. Sobra na sa init. Ang init oh. Oo. Di ba, pinipisil-pisil ko yan dyan. Kita mo may mga kamay. Ay no, may pressure oh. Oo. Ibig sabihin yan, mainit makina. After one day, dumating na yung auxiliary fan motor na in-order ni customer. Hindi ko na napahindian si customer na kahit gabi, ginawa ko na itong sasakyan niya dahil nga sa ito yung ayaw na ayaw kong problema ng isang makina, yung overheat. Lalo na't bago pa itong sasakyan ni customer, nakakapanghinayang naman kung hindi ko ito gagawin, baka masira. After ko nga magawa itong sasakyan ni customer, chinik ko yung mga chat niya sa akin. Ba, medyo matagal na rin pala, mag-iisang linggo na. At napatingin niya na pala ito sa ibang gagawa. Kaya lang, ang problema, alam niyo naman bago itong sasakyan, syempre, medyo may kamahalan ang singilan. Alam naman natin si Boy Palit pag nakita niya na, uy, bago yung sasakyan. Si customer, tisoy pa naman. Mukhang mapera to. Yari ka ngayon. Parang mali yung assessment natin pag ganun. Kasi nga, hindi porket may sasakyan, mapera na. Yung iba dyan, panghanap buhay lang nila, panghatid-hatid lang ng mga anak, pangpasok sa trabaho. Kaya dapat ang mindset natin, maging fair tayo. Mali naman siguro kung singil mo yan ng 4 times nung halaga nung nabili ni customer na pyesa. Tapos yung isa namang gagawa, 10 times nung halaga nung pyesa ni customer. Biro mo, halos ilang doble yun. Kaya nga nung kwento sa akin ni customer yun, naintindihan ko siya. Ang naramdaman ko, awa. Okay lang magbayad eh, kung tama ba yung trabaho eh. Kaya lang, napakadali lang naman magpalit nito mga boss. Kita nyo, wala naman akong tinanggal na maraming tornilyo dito. Isang tornilyo lang ang tinanggal ko dyan mga boss. Yung sa ilalim, ayan, dinudukot ng kamay ko. Number 10 yung bolt dyan. Dahil nga sa kakalasing ko itong buong auxiliary fan housing ni customer. Ito na mga boss, tanggal ko na itong number 10 na bolt sa ilalim niya. Tapos yung socket wire dito sa motor ng auxiliary fan mo,
tanggalin mo na rin yan. I-press mo lang yan, tsaka mo ngayon siya hugutin. O ayan mga boss, natanggal ko na, di ba? Dito naman sa ibabaw ng housing ng auxiliary fan mo, nakaklip lang yan mga boss. Madali lang yung alisin. Mamaya ipakita ko sa inyo pag ibinalik ko na itong auxiliary fan housing assembly. Hindi ko na tinanggal yung upper radiator hose nito dahil nga sa wala ng auto supply, sarado na, gabi na mga boss, alas 8 na ng gabi. Kaya kung may mga nakaharang, pinagtiyagaan ko na lang yan iiwas. Medyo maskip talaga pero nagawan ko ng paraan na matanggal ko nga itong auxiliary fan housing niya na hindi ko na nga tinanggal itong upper radiator hose. Na ayon naman kay customer, marami daw kakalasin para matanggal lang itong auxiliary fan assembly niya. Ayun naman daw ang sabi nung gagawa. Pero nakita nyo naman, di ba, ang tinanggal ko lang yung air intake hose niya. Kalasin ko na nga itong auxiliary fan motor niya. Tandaan nyo mga boss, pag kinalas nyo itong auxiliary fan motor, lagyan nyo ng tanda. Dapat pag tinanggal nyo itong motor niya dito sa housing, same position pa rin. Tapos gamit ka ng socket rin sa number 8 para matanggal mo itong nut dito sa fan blade niya. Ayan mga boss. Natanggal ko na yung nut, isunod mo na sa tatanggalin itong fan blade niya. Tapos gamit ka ng Phillips screw para matanggal mo yung tatlong screw dito sa housing ng auxiliary fan motor mo. Nang sa ganun, may disconnect mo na itong motor dito sa housing. At pag natanggal mo na yung tatlong screw para hindi ka magkamali, iangat mo lang itong housing niya. Tsaka mo tanggalin yung motor. Tapos ito na ngayon yung bagong nabili ni customer na auxiliary fan motor. At dahil match naman yung pyesa, iangat mo lang itong housing niya tsaka mo ibalik sa dating position itong motor. Hindi kasi pwedeng magbago yung position ng pagkabit mo ng motor. Pwedeng hindi tumapat doon yung socket wire niya pag inilagay mo. At dahil nailapat mo na ng maayos itong motor dito sa housing, pwede mo na ngayon ilagay itong tatlong screw niya. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa tatlong screw. Syempre, edited itong video, baka isipin nyo na hindi ko nahigpitan ng maayos yan. Kasi nga alam ko naman may nanonood dito na naghahanap lang naman siya ng maipupuntos niya. Hindi niya alam, edited itong video. Kumbaga, wala siya nung sentido común. Kung tawagan niya natin, common sense. Kaya nga ang tawag sa kanya marites. Kasi hindi niya naman nakita ng harapan, pero humuhusga siya sa ginagawa ng isang tao. At dahil nga sa mahigpit na yung tatlong screw, kung makikita nyo, inilagay ko na itong fan blade niya, pati itong nut na number 8, tsaka ako ngayon hinigpitan na yan ng maayos. Take note lang mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dito sa fan blade niya para siguradong hindi kakalas yan. Pag okay na, bago mo ibalik sa dati niyang position itong auxiliary fan assembly mo, punasan mo muna yan. Pakitang gilas ka rin para kunwari mahal mo yung sasakyan mo. Kasi isipin na sasakyan mo, tinitipid mo ako, di mo ako pinagawa sa iba. Tapos sagutin mo rin, sabihin mo, pasensya ka na, hindi kita tinitipid. Inaalala ko lang, baka mapalaki yung gastos natin, matapat tayo kay Boy Palit. Tapos pa-check up ka na rin, nagsasalita ka na mag-isa eh. Joke! Siya nga pala mga boss, huwag nyo kalimutang paikutin itong fan blade niya. Dapat smooth yan, walang sabit pag umikot itong fan blade. Dahil sa okay na yan, pwede na ngayon ibalik yan sa dati niyang posisyon. At para hindi ka mahirapan kung paano mo tinanggal itong auxiliary fan assembly mo, dapat ganun mo rin siya ibabalik. Na pag inilagay mo yan para walang madamage, dapat slowly but surely. Sumasabit kasi dyan mga boss yung oxygen sensor wire niya. Dahan-dahan kong inililihis yung wire para tuluyan ko lang maipasok itong housing ng auxiliary fan. Ang nagpahirap kasi dito mga boss, itong upper radiator hose. Pero ang katwiran ko dyan, natanggal ko nga itong auxiliary fan assembly na hindi ko tinanggal itong upper radiator hose. Di sa pagkabit, kaya nyo rin ikabit yan na hindi nyo na kailangan tanggalin pa itong upper radiator hose nya. Ayan mga boss, nailusot ko na itong auxiliary fan assembly. Iharap ko muna itong camera mga boss para makita nyo. Pasensya na, nawala sa isip ko. Ayan, nakaharap na yung camera. Dito sa baba ng auxiliary fan mga boss, ayan yung hinawakan ng kamay ko, meron diyang pagtutusukan ka sa baba. Kinapako lang muna yon kung nakatapat siya sa guide. Dito rin sa kabilang side, kinapako rin siya. Pag okay na, itusok ko na itong housing dun sa guide niya. Ayun mga boss, diba nakita nyo bumaba na itong auxiliary fan housing niya. Yung sa kabilang side naman, lalagyan nyo yun ng bolt na number 10. Ayan mga boss, yung hawak ko. Ayan ayan yung pinapakita ko. Papakapit ko na yun sa trig niya. Ipalapit ko itong camera mga boss para malaman nyo kung saan banda ko yan ipwenesto or inilagay. Ayan sa may baba nitong auxiliary fan housing niya. Ayan.
At dahil sa naipakapit ko na yung bolt na number 10, o gamit ka ngayon ng box wrench na number 10, i-final mo na ngayon yung higpit. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng bolt mga boss, dahil dito sa auxiliary pan housing nya, isang bolt lang yung nakalagay, tapos nakaklip na yan. At pag okay na, dito ko naman ipopokus yung camera sa ibabaw ng housing ng auxiliary pan. Ayan mga boss, oh, yung kino-close up ko, ayan yung hinawakan ko mga boss. Kung mapapansin mo, may butas itong auxiliary pan housing mo, di ba? Tapos may nakaabang siya ng plastic clip na kapag itinusok mo itong auxiliary pan housing mo, maglalak yan. Pero hindi ko muna siya ipapasok mga boss. Sa kabilang side, ipasok nyo lang muna. Ayan o, kung makikita nyo. Pag naisentro mo na parehas yung plastic clip dito sa housing, pwede mo na ngayon idiin yan. Pag diin mo yan mga boss, siguraduhin nyo naglock siya, tutunog naman yan. Tapos lipat ka uli dito sa kabilang side, idiin nyo rin yan. Dapat tutunog yan. Pag tumunog yun, ibig sabihin nakalock na siya. O di ba? Kayang-kaya nyo gawin. Biro nyo ang laki ng sinisingil dito kay customer. Kaya malaking bagay talaga mga boss na meron kayong mga idea pag nagpapagawa kayo ng sasakyan. Ito lang naman yung tinanggal ko dito mga boss. Itong bracket nya, ayan yung bakal mga boss, ayan. Ilagay nyo lang yan dito sa ilalim nitong box ng air filter nyo. Tapos ilagay nyo na yung bolt na number 10. Ipakapit nyo na yan sa thread nya. Tapos itong isang bolt na number 10, ganun din, ipakapit nyo na rin yan sa thread nya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10. I-final mo na ngayon yung higpit. O, di ba? Simple pa rin, basic kumbaga. Tapos isunod mo na sa ilalagay itong air intake hose nya. Nakita nyo naman yung dalawang butas na itinuro ko dito sa air intake hose. Meron ka lang naman dyan ilalagay na dalawang plastic clip. Itutusok mo nga yan dito sa dalawang butas ng air intake hose mo. Bali, ayan yung maglalak para hindi matanggal itong air intake hose mo. Medyo masikip lang yung position mga boss, pero mas maginhawa kapag tinanggal mo nga itong air intake hose mo kapag nagtanggal ka ng auxiliary pan assembly. O, kita nyo, nailagay ko na itong isang plastic clip nya. Ito naman yung pangalawang plastic clip. Gumamit ako ng long nose dyan mga boss para mailagay ko itong plastic clip nya, para ma-shoot ko dito sa butas. Ayan, na-shoot ko na siya mga boss. Pag na-shoot nyo na, pwede nyo na ngayon tanggalin itong long nose. Tapos, pwede nyo na ngayon i-diin itong plastic clip. Pag medyo nahirapan kayo mga boss, gamit kayo ng kahit anong bagay na pwede nyo pantulak dito sa plastic clip para mag-lock yan. Ayan, medyo nakaangat pa mga boss eh. Kaya ang ginamit kong pantulak dyan, itong combination wrench. Masakit na kasi yung daliri ko sa kadiin mga boss eh. Kaya gumamit na ako ng bakal. Basta original talaga yung mga clip, nako, matitigas yan pag tinatanggal or idilidiin mo siya. Tapos meron pa yung isang hose mga boss, iduktong nyo na yan. Papunta na yan dito sa air filter housing nyo. Make sure na maayos yung pagkakalapat nitong hose dito sa air filter housing para wala siyang singaw. Kaya i-check nyo maigi yan. At kung sa palagay nyo okay na, o pwede mo na ngayon ilagay itong socket wire na hinugot mo dito sa motor. Siyempre naman dapat nakakonect din ng maayos yan. Mamaya isinalpak mo na ganyan, di pala siya nag-lock, mag-o-overheat yung sasakyan mo. Pati yung holder ng wire niya, i-check nyo rin, dapat nakakabit din siya ng maayos. At kung sa palagay mo okay na, wala ka nang nakalimutan, o pwede mo na ngayon start itong makina para malaman mo kung okay yung pagkakagawa mo. Aircon! Yan na oh. Wala na agad. Hindi ka tulad doon nakaraan, no? Oo. Saka nyo kasi ito, tumutunog mo. Sana tumagalan ito. Ganyan dapat kalakas mga boss. Umuugong pa itong auxiliary pan ni customer. At ito pa mga boss, tip ko lang sa inyo. Kapag ganyan na nasira na yung auxiliary pan nyo, gaya ng ginawa ni customer, mali yun eh. Ginamit niya pa rin itong sasakyan ng kulang 1 linggo. Pag ganyan kasi mga boss, apektado yung cylinder head gasket mo. Pwedeng pag bumigay yun, matsambahan, nako, matatap overhaul nang wala sa oras itong makina mo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang isubscribe itong channel ko. Mga boss, palike naman dyan kung okay lang naman sa inyo. Maraming salamat ulit.